At ayan mga crypto, pinag-uusapan po ngayon sa crypto community ang mga revelasyon at matatapang na pahayag na binitawan ng CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse sa naganap po na 2026 Wyoming Blockchain Symposium sa Jackson Hole. Sa isang eksklusibong kaganapan na inorganisa ng Salt at Kraken, direkta po niyang tinutukan ang mga politikong matagal nang kumakalaban sa paglago ng industriya ng digital assets. Ang naging pahayag po ni CEO ukol kay Senator Elizabeth Warren ay naging usap-usapan dahil po sa pagiging direkta nito. Ayon po sa ulat dito na pinalawak po ng kilalang crypto commentator na si Bank XRP, tinawag ito ng marami bilang quote of the year dahil po sa walang takot na pagpuna sa mga pahayag ng nasabing senador. Ngayon, para sa akin, ang ganitong klasing sagutan sa pagitan ng mga kilalang tao sa pamahalaan at ng mga pinuno ng technology ay nagpapakita lamang na ang usapin tungkol sa regulasyon ay hindi na lamang basta simpleng debate, kundi isang seryosong digmaan ng mga pananaw at patakaran sa loob ng Washington. At ngayon, ano nga ba ang tunay na dahilan ng alitan tungkol po sa Clarity Act na yan? Ang pagkadismaya po ng leader ng Ripple ay may malalim po na pinag-ugatan dahil sa mga buwan ng pag-aaway sa Capitol Hill kaugnay ng Clarity Act. Matagal nang binabatikos ni Senator Warren ang naturang panukala kung saan tinawag niya itong nakakainsulto sa publiko at pinaratangan ang industriya na gumawa ng batas para lamang sa kanilang sariling kapakanan. Naglabas pa ang kanyang tanggapan ng formal na pagsusuri na nagsasabing puno umano ng mga lusutan o loopholes ang mga probisyon sa etika ng batas. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng ganyong mga argumento dahil ginamit din niya ang mga katulad na batikos laban po sa Genius Act na sa kalaunan ay naipasa rin naman. Subalit ang Clarity Act ay naiwan at lumagpas sa deadline ng recess noong August matapos ubusin ng Senate Majority Leader na si John Thune ang magagamit na oras sa ibang panukalang batas. Kaya naman ang susunod na tsansa para sa botohan ay nakatakda na sa September. Sa aking opinyon, ang mga isyong ito tulad ng proteksyon sa consumer, katiwalian at panganib sa ekonomiya ay madalas na ginagamit bilang panangga sa mga reformang kinakailangan ng makabagong sistema ng finance ngayon. Ngayon ay gaano ba kalaki ang operasyon at likod ng Ripple ngayon? Sa parehong conference, sa ilalim ng session na may pamagat na Modernizing Financial Infrastructure, inilatag po ni Garlinghouse ang aktwal at operational na katotohanan ng mga tagumpay na binuo ng kumpanya. Sa pamamagitan ng kanilang mga naging pagkuha o acquisitions sa Hidden Road at saka G-Treasury noong nakarang taon, ang Ripple ay kasalukuyang nagpapatakbo ng mga transaction na umabot sa kahanga-hangang 16 na trilyong dolyar bawat taon. Ayan, $16 trillion in annual transactions. Inilarawan niya ang sukat na ito bilang kasing laki ng mga kilalang global payment network tulad po ng Visa. Ngunit ang pinakamahalagang punto ay tanging 0.1% lamang ang nasabing volume ang kasalukuyang umaandar on-chain na nangangahulugang
ang bawat maliliit na paggalaw ng porsyento ay katumbas po ng daang-daang bilyong dolyar na bagong volume para sa buong network. Ngayon, para sa akin, ang pagtutok po ng kumpanya sa pagpapalaki ng bahaging ito ay nagpapakita na ang kanilang pangunahing layunin ay hindi lamang basta espekulasyon, kundi ang pag-integrate ng blockchain sa actual na sistema ng global finance ngayong taon. Ano naman ang pagkakaiba ng tunay na utility at ng simpleng hype lamang? Ibinahagi po ni Garlinghouse ang pagbabago sa uri ng usapan sa pagitan ng mga institutional finance. Ayon po sa kanya, ang mga Chief Financial Officers or CEO, CFOs at mga Corporate Treasurer ay direktang lumalapit ngayon sa kanila upang alamin kung paano mapapakinabangan ang mga nakatenggang pondo o dormant liquidity upang kumita. Malinaw niyang pinag-iba ang ganitong uri ng tunay na utility sa negosyo mula sa mga activities na madaling mawalan ng halaga sa market. Binigyang diin niya na kung ang isang gawain ay nakabase lamang sa espekulasyon o kaya ay sa mga meme coins, ito ay hindi kailanman magiging sustainable o pangmatagalan para sa ekonomiya. Ang mga kliyente mula sa malalaking negosyo ay nagtatanong na ng mga seryosong tanong tungkol sa infrastructure ng blockchain. At ayan, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang mga pahayag na ito ay nagbibigay po ng malinaw na larawan kung saan patungo ang industriya. Ang agwat sa pagitan ng mga sinasabi ng mga kritiko sa politika at ng kung ano talaga ang ginagawa ng mga kumpanya sa loob ng market ay patuloy na lumiliit habang mas maraming institution ang yumayakap sa mga bagong technology ngayong taon. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.